loob ng rehearsal hall sa isang sikat na production studio sa Quezon City ay covered ng malamig na aircon. Pero hindi nito kayang pawiin ang tensyon na nararamdaman ng lahat. Sa gitna ng silid, nakaupo si Kevin, 24, suot ang isang simpleng puting t-shirt at jeans. Kahit simple ang bihis, hindi maikakaila ang aura ng isang mainstream star, ang matigas na tindig, ang panga na tila inukit, at ang mga mata na laging tila may malalim na iniisip. Kasalukuyan niyang binabasa ang script ng Para sa Habang Buhay. Ito ang kanyang unang BL project sa loob ng 12 taon sa industriya bilang dating child star. Alam ni Kevin na kailangan niya ito upang patunayan sa mga kritiko na kaya niyang gumanap sa mas mapangahas at seryosong mga papel sa kanyang murang edad. "Kevin, ready ka na?" Tanong ni Direk Loren, isang premyadong direktor na kilala sa pagiging perfectionist. Tumango si Kevin. "Ready, Direk. Pero nasaan ang partner ko?" Eksakto sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking tila nagdala ng sikat ng araw sa madilim na kwarto. Ito si Mikey, 19. Pero malayo ito sa imahe ng mahihiyang teenager na inaasahan ng marami. Naka-fitted na itim na compression shirt si Mikey na hapit sa kanyang dibdib at braso. Kitang-kita ang bawat kurba ng kanyang maayos na musculature. Ang kanyang sex appeal ay mas matindi sa personal. Isang raw at mainit na enerhiya na hindi kayang huliin ng kahit anong filter sa kanyang mga TikTok videos. "Sorry po, Direk. Traffic sa EDSA. Late po ang lolo nyo?" Hingal na sabi ni Mikey habang nagpapahid ng pawis sa kanyang leg. Isang simpleng galaw na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging hot. Napansin niya si Kevin at biglang napatigil. "Hala, si Kevin, ang lodi ko?" Hindi kumibo si Kevin, pero sa unang pagkakataon ay bahagyang natigilan siya. Tiningnan niya si Mikey mula ulo hanggang paa. Pinagmasdan kung paano bumabakat ang muscle nito sa suot na damit. Sa loob-loob niya, nagduda siya pero may halong kaba. Isang influencer na ganito ang dating? "Mikey, upo na. Magsimula na tayo sa scene 12, ang unang pag-amin." Utos ni Direk Loren. Nagsimula ang chemistry read. Binasa ni Kevin ang kanyang mga linya ng may tamang timpla ng emosyon. Pero pagdating kay Mikey, naging stiff ito. Kahit gaano kainit ang kanyang dating, halatang hindi niya alam kung paano gagamitin ang kanyang emosyon sa pag-arte. "Cut!" sigaw ni Direk Loren. "Kevin, magaling ka. Pero Mikey, kulang. Walang spark. Para kayong magkapatid na nag-aaway sa inheritance, hindi magkasintahan. Kung hindi nyo mahahanap ang chemistry na yan sa loob ng isang linggo, baka kailangan nating i-recast ang project." Nanlaki ang mga mata ni Mikey. Ito ang kanyang big break. Habang si Kevin naman ay nagngit-ngit ang mga ngipin. Ayaw niyang mabansagang flop ang kanyang pagbabalik. Nang matapos ang session, nilapitan ni Mikey si Kevin sa parking lot. Ang pawis sa kanyang t-shirt ay nagbigay ng mas mabangahas na anyo sa kanyang katawan. "Sir Kevin, sorry po kanina. Gagalingan ko po talaga." Tiningnan siya ni Kevin ng diretso sa mga mata, pilit na hindi tinitingnan ng matikas na dibdib ni Mikey. Bilang isang mainstream star, hindi siya pwedeng makitang may kasamang lalaki sa publiko ng madalas, pero kailangan nila ng matinding practice. "Gusto mo talagang matuto?" tanong ni Kevin. Ang boses ay seryoso. "Hindi uubra ang normal na rehearsal lang. I need you to commit." Opo, kahit ano po." Mabilis na sagot ni Mikey, determinadong hindi pakawala ng pagkakataon. Bahagyang lumapit si Kevin, sapat na para maramdaman ni Mikey ang init ng katawan ng mas nakatatandang aktor. Tinitigitan niya si Mikey ng tila binabasa ang kaluluwa nito. "Kahit ano? Are you sure? No bluffing?" Napalunok si Mikey. Ramdam niya ang hamon sa boses ni Kevin. Isang babala na ang papasukin nila ay hindi lang basta pag-aaral ng script. "No bluffing, sir." "Good," tipid na sagot ni Kevin. "Mula bukas, magsaset tayo ng private method acting rehearsals. Ako ang pipili ng mga lokasyon, mga lugar na walang makakakita sa atin, walang cameras at walang distractions. Doon, hindi tayo si Kevin at Mikey. Doon, tayo sina Migo at Jace.
At gagawin natin ang lahat para lang lumabas ang kuryanteng hinahanap ni Direk. Get ready, Mikey. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang sesyon na to. Naiwang tulala si Mikey habang pinapanood ang pag-alis ni Kevin. Sa isip niya, ang mga salita ni Kevin ay nag-iwan ng kakaibang kaba, hindi maitagong excitement at matinding init sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito na ang tunay na simula ng kanyang karera. Handa siyang gawin ang lahat, anuman ang hilingin ni Kevin. Alas 8 ng gabi nang makarating si Mikey sa address na ibinigay ni Kevin, isang eksklusibong kondominium sa Bonifacio, Global City. Pagpasok niya sa penthouse, agad siyang sinalubong ng minimalist at maskulinong disenyo ng unit. Malamig ang paligid, amoy mamahaling pabango at leather, at tanging ang mga mood lights sa gilid ng kisame ang nagbibigay ng liwanag. Nakita niya si Kevin na nakatayo sa may floor-to-ceiling window, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Hawak nito ang isang baso ng whiskey. Paglingon ng aktor, tila tumigil ang mundo ni Mikey. Suot ni Kevin ang isang itim na tank top na hapit sa kanyang dibdib, kung saan hindi maipagkakaila ang kanyang makisig at siksik na katawan. Ang malalalapat na balikat at ang bawat ugat sa kanyang braso ay bakas na bakas. Pero mas nakakaagaw atensyon ang suot nitong gray sweatpants. Ang malambot at manipis na tela nito ay nagbigay ng matinding definisyon sa maganda at bilugang puweta ng aktor sa tuwing ito ay humahakbang. Hindi napigilan ni Mikey ang mapatitig. Kahit sa mga pelikula ay madalas niyang makita ang kagandahan ng aktor, iba ang dating nito sa personal. Mas hilaw, mas totoo, at mas nakakaakit. Tila na starstruck ang binata sa lalaking nasa harap niya. Dahan-dahang tiningnan ni Kevin si Mikey mula ulo hanggang paa. Nanatili ang kanyang paningin sa suot ng binata. Naka-white fitted V-neck shirt si Mikey, pero ang mas kapansin-pansin ay ang suot nitong maikling athletic shorts. Hapit na hapit ito sa kanyang maskuladong hita. At gaya ng mga viral TikTok videos ni Mikey na pinagpipiestahan ng kanyang mga followers, bakas na bakas ang umbok sa harap nito na tila nanunukso sa paningin ng sinumang titingin. "You're 5 minutes early." Baritono ang boses ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa hubog ng katawan ni Mikey bago muling tumingin sa mga mata nito. Napalunok si Mikey, pilit na binabawi ang kanyang atensyon mula sa pagkaka-starstruck. "Ayaw ko pong malate, Sir Kevin." "Sabi ko sa'yo, walang Kevin dito." Lumapit si Kevin sa kanya. Sa bawat hakbang nito, ang paggalaw ng kanyang katawan sa loob ng gray pants ay lalong nagpapakita ng kanyang pagiging alpha. Kinorner niya si Mikey hanggang sa maramdaman ng binata ang malamig na pader sa kanyang likod. Sa sobrang lapit nila, hindi napigilan ni Mikey na dahan-dahang itaas ang kanyang kamay. Halos kusa itong dumampi sa matigas na biceps ni Kevin. Ang kuryosidad ay mababakas sa kanyang mga mata. "Sir? Migo? Kailan pa kayo nag-start mag-workout ng ganito? Ang tigas. Ano pong routine nyo?" Napatigil si Kevin. Ang dulo ng mga daliri ni Mikey na humahaplos sa kanyang muscle ay nagdurot ng isang kakaibang kuryente na gumuhit mula sa kanyang braso hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang sensasyon na hindi niya inaasahan at hindi niya dapat maramdaman. Bahagyang nanglaki ang kanyang mga mata at agad niyang iniwas ang kanyang braso bago muling nagsuot ng kanyang seryosong maskara. "We're not here to talk about my fitness goals, Chase." Mabilis at malamig na balik ni Kevin sa topic bago man may kaunting panginginig sa kanyang boses. "Nandito tayo para mag-rehearsal. Don't get distracted." Ibinaba ni Kevin ang baso at kunuha ang script sa lamesa. Pilit na ibinabawi ang focus sa trabaho. Scene 21. Ang gabi bago umalis si Migo. Dito, kailangang maramdaman ni Jace na hindi niya kayang mabuhay nang wala ang lalaking nasa harap niya. Kailangan ng desperation. Kailangan ng init.
Sinimulan nila ang pagbabasa pero hirap pa rin si Mikey na makuha ang tamang emosyon dahil sa kaba. Bago pa matapos ni Mikey ang kanyang linya, marahas siyang hinawak ni Kevin sa magkabilang balikat at muling isinandal sa pader. Jace, hindi yan ang nararamdaman ng taong nagmamahal. Bulong ni Kevin, ang hininga nito ay dumarapi sa tenga ni Mikey. Inilagay ni Kevin ang palad niya sa dibdib ni Mikey, direkta sa ibabaw ng mabilis na tumitibok nitong puso. Ramdam ni Kevin ang init at ang kapal ng muscle ng 19 years old. Sa lapit nila, ramdam ni Mikey ang tigas ng katawan ni Kevin na dumidikit sa kanya. Gusto kong gamitin mo ang katawan mo. Utos ni Kevin, ang boses ay puno ng otoridad. Hawakan mo ako. Iparamdam mo sa akin na uhaw ka sa presensya ko. No acting, Mikey. No bluffing, remember? Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Mikey. Ang kaba niya ay napalitan ng isang mapangahas na determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan si Kevin sa bewang, ang kanyang malalaking palad ay bumaon sa gilid ng katawan ng aktor. Sa isang iglap, marahas niyang hinila si Kevin palapit sa kanya hanggang sa walang matirang espasyo sa pagitan nila. Ang friksyon sa pagitan ng hapit na shorts ni Mikey at ng manipis na gray sweatpants ni Kevin ay nagdulot ng isang reaksyong hindi na kayang kontrolin ni Kevin. Habang mariing dumidikit ang kanilang mga katawan, naramdaman ni Kevin ang tila pagkagalit at pagtigas ng kanyang sariling sandata. Isang pagpukaw na dulot ng hilaw na apil ng binata. Naramdaman ni Kevin ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang dating kontroladong hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Inilapit ni Mikey ang kanyang mukha sa mukha ni Kevin, malapit sa tenga at sensual na bumulong. Sabi mo, gawin ko ang lahat para hindi ka umalis. Paus na sabi ni Mikey. Ganito ba ang gusto mo, Migo? O kulang pa? Sa tindi ng nararamdamang init at sa halatang reaksyon ng kanyang katawan na bumabakat na sa manipis na tela ng kanyang pantalon, biglang kumalas si Kevin. Halos maitulak niya si Mikey sa sobrang pagkabigla sa sarili. Cut mo na. Medyo pasigaw na sabi ni Kevin, hindi makatingin ng direkta kay Mikey. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay pulang-pula. Mabilis siyang naglakad patungo sa kusina. Pilit na itinatago ang kanyang harapan na tila may sariling buhay na sa ilalim ng sweatpants. Agad siyang kumuha ng baso at nagsalin ng malamig na tubig. Halos ubusin niyang isang buong pitsil sa isang inuman lang. Habang nakatitig sa kawalan at nararamdaman ang lamig ng tubig sa kanyang lalamunan, hindi mapigilan ni Kevin na mabmura sa sarili sa mahinang boses. Ano ba tong nangyayari sa'yo, Kevin? Umayos ka. Bulong niya sa kanyang sarili. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ayaw humupa. Bakit siya nagkakaganito sa isang baguhang aktor? Bakit ang lakas ng tama sa kanya ng presensya ng 19 years old na iyon? Hindi ito ang goal ng rehearsal na ito. Profesionalismo ang itinataguyod niya, hindi pagnanasa. Behave, Kevin, behave. Huwag mong kakalimutan na trabaho lang to. Huwag kang padadala sa bata. Muli niyang paalala sa sarili habang mariing nakahawak sa gilid ng sink, pilit na pinabababa ang tensyon sa kanyang katawan. Naiwang nakakayo si Mikey sa gitna ng sala. Hinihingal din at bakas ang pagkagulat pero may bahagi ng nakakalukong ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang nakuha niya ang atensyon ng sikat na aktor. Migo, okay ka lang? Bapang uyam na tanong ni Mikey mula sa malayo. Just give me a minute. Sagot ni Kevin mula sa kusina habang pilit na pinapakalma ang sandata niyang tila ayaw pa ring sumuko sa laban. Ilang minuto ang lumipas bago naglakas loob si Kevin na lumabas ng kusina. Medyo basa pa ang kanyang buhok dahil sa pagwiwisik ng tubig sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang bakas ng pagnanasa. Inayos niya ang kanyang tank top at siniguladong hindi na masyadong halata ang reaksyon sa kanyang gray sweatpants, bagaman na natili ang kaba sa kanyang dibdib. Nadadatnan niya si Mikey na nakaupo sa mahabang leather sofa, prenteng nakasandal at pinaglalaruan ng gilid ng kanyang athletic shorts. Ang paraan ng pagkakaupo nito ay lalong nagpatingkad sa laki ng kanyang mga hita at ang matikas na hubog ng kanyang katawan. Tapos ka na bang magpalamig, Migo? Nakangising tanong ni Mikey.
hindi nawawala ang mapang-uyam na kislap sa mga mata nito. "Stop calling me that for a second." Seryosong sabi ni Kevin habang nauupo sa tapat na silya, malayo kay Mikey. "Mikey, kailangan nating mag-set ng boundaries. Ang method acting ay para sa emosyon, hindi para sa ganito." Tumayo si Mikey at dahan-dahang lumapit kay Kevin. Sa bawat hakbang niya, ramdam ni Kevin ang bigat ng presensya ng 19 years old na binata na bakas pa rin sa hapit na shorts. "Pero Sir Kevin, di ba sabi mo no bluffing? Sabi mo kailangang maramdaman ng kuryente. Paano natin magagawa yun kung natatakot kang madikit sa akin?" "Hindi ako natatakot." Mabilis na depensa ni Kevin, bagamat alam niyang nagsisinungaling siya. "Talaga?" Huminto si Mikey sa harap mismo ni Kevin. Dahil nakaupo ang aktor, ang paningin niya ay direktang tumapat sa matikas na harapan ng binata na bakas pa rin sa hapit na shorts. "Bakit ang bilis ng hininga mo kanina? Bakit parang gustong-gusto mo ring hindi ako umalis?" Hinawakan ni Mikey ang magkabilang braso ng upuan ni Kevin, kinukulong ang aktor. "Kung talagang mainstream star ka, dapat kaya mong i-handle to. Unless apektado ka na talaga sa akin." Nainsulto ang pride ni Kevin bilang aktor. "You think you can rattle me? Isang hamon lang to para sa akin, Mikey. Kung gusto mong ituloy ang laro, fine. Let's do scene 45, ang unang gabi." Nanlaki ang mga mata ni Mikey, pero agad din itong napalitan ng isang mapanghangas na ngiti. Ang scene 45 ay ang pinaka-intimate na bahagi ng script, ang gabi kung saan tuluyan ng sumuko ang dalawang karakter sa isa't isa. "Sa kama ba tayo magre-rehearse?" Hamon ni Mikey. Ang boses ay may halong panunukso pero may kasamang kaba. "Doon tayo," sinagot ni Kevin, pilit na panititigas ang boses habang naglalakad patungo sa kanyang master bedroom. Pagdating sa malambot na kama, ang tensyon ay mas lalong naging siksik. Dahan-dahang lumuhod si Mikey sa tapat ni Kevin, pero bago pa siya makapagsalita, si Kevin na ang gumawa ng unang hakbang. Hinawakan ni Kevin ang laya-laya ng fitted shirt ni Mikey at dahan-dahang itong itinaas. Hindi kumibo si Mikey. Hinayaan niyang hubarin ng mas matandang aktor ang kanyang pang-itaas hanggang sa lumipad ito sa kung saan. Bumantad ang perpektong hubog ng katawan ni Mikey, ang matitigas na chest muscles at ang malalim na guhit ng kanyang six-pack abs. Hindi napigilan ni Kevin na ilapat ang kanyang mga palad sa mainit at makinis na balat ng binata. Sinalat niya ang dibdib ni Mikey, dinarama ang bawat pintig at ang tigas ng kanyang kalamnan. "Migo," bulhon ni Mikey, ang boses ay puno ng emosyon. "Gusto kita. Ngayon na." Sa simula, ang kanilang mga labi ay naglapat ng may kaunting pag-aalinlangan, isang banayad at awkward na dampi na tila nangangapapa kung hanggang saan ang hangganan ng acting. Ngunit ang mailap na simula ay mabilis na tinunaw ng naglalaglab na tensyon. Ang dating marahan ay naging mapusok, ang kanilang mga labi ay naglapat ng mas mariin, at ang halik ay nauwi sa isang mainit at agresibong labanan ng mga dila. Isang sword fight kung saan bawat isa ay pilit na kumukuha ng kontrol. Walang gustong sumuko, ang dila ni Mikey ay mapanghas na pumasok at nakipag-agawan sa dila ni Kevin, isang magulong ngunit masarap na ritmo na puno ng gutom at pagnanasa. Ramdam ni Kevin ang init ng laway at ang bilis ng hininga ni Mikey na humahalo sa kanya, habang ang tunog ng kanilang paglalaban ay pumupuno sa tahimik na kwarto. Hindi na ito ang Kevin at Mikey na nag-iensayo. Ito ay dalawang lalaking nilalamon na ng kuryente ng isa't isa. Habang magkadikit ang kanilang mga labi, ang kamay ni Kevin ay nagpatuloy sa paglalakbay. Mula sa matitigas na abs ni Mikey, dahan-dahang bumaba ang kanyang mga daliri, sumasagi sa mapanghas na guhit ng V-line ng binata hanggang sa marating nito ang garter ng athletic shorts. Naramdaman ni Mikey ang panginginig ng kanyang buong katawan nang isingit ni Kevin ang kanyang mga daliri sa loob ng garter. Dahan-dahang hinihila ang tela pababa.
Ang friction sa pagitan ng kanilang hita ay nagdulot ng isang init na tila sasabog na. Ramdam ni Mikey ang paninigas ni Kevin sa ilalim ng sweatpants nito at ang sarili niyang katawan ay tumutugon ng may higit na pagnanasa. Ngulit, sa gitna ng matinding bugso ng damdamin at sa sandaling muntik na silang tuluyang mawala sa sarili, isang bahagi ng isip ni Mikey ang nagising. Tinignan niya ang mukha ni Kevin, ang lalaking matagal na niyang idolo. Naramdaman niya ang matinding respeto para sa karera ni Kevin at sa seryosong hangarin ito para sa proyekto. Ayaw niyang mauwi ang lahat sa isang insidente na baka pagsisisihan nila bukas dahil lang sa nadala sila ng method. Dahan-dahang kumalas si Mikey sa halik kahit pa hapong-hapo ang kanyang dila mula sa pakikipagbuno kay Kevin. Hinihingal siyang tumingin sa aktor. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagnanasa pero may halong pagpipigil. Kevin, tawag niya, ginagamit ang totoong pangalan ng aktor. Bahagyang nagulat si Kevin, ang kanyang mga mata ay tila nagigising mula sa isang malalim na trance. Ang kanyang kamay ay nananatili pa rin sa garter ng shorts ni Mikey, tila ayaw pang bumitaw. Mikey? Dahan-dahang inalis ni Kevin ang kamay ni Mikey at tumayo mula sa kama. Kinuha niya ang kanyang damit sa sahig, ramdam pa rin ang panginginig ng kanyang mga kalamnan at ang matinding init na nananatalay sa kanyang mga ugat. Gabi na po, mahinang sabi ni Mikey, hindi makatingin ng diretso kay Kevin dahil sa hiyang nararamdaman. Nais ko na rin sanang magpahinga, baka kailangan na nating itigil muna to para sa gabing ito. Naiwang nakahiga si Kevin, nakatitig sa kisame habang pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol sa sariling hininga. Narinig niya ang mga yabag ni Mikey palabas ng kwarto. Ang lamig na biglang pumasok ay kabaliktaran ng nag-aapoy na tensyon kanina. Sa sandaling iyon, alam ni Kevin na hindi lang ang script ang nabago sa gabing ito, kundi ang turingan nilang wala nang babalikan. Hindi dinalaw ng antok si Kevin ng gabing yon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lasa ng labi ni Mikey at ang init ng katawan nito na dumidikit sa kanya sa ilalim ng mga kumot. Sa bawat pikit niya, nararamdaman niya ang paninginig ng kanyang sariing kamay habang hawak ang garter ng shorts ng binata. Masyado kang nagpadala, Kevin. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame ng kanyang penthouse na ngayoy tila sobrang lawak at sobrang lamig. Mag-aalas 5 na ng madaling araw nang magpasya siyang bumangon para uminom ng tubig. Ngulit bago pa man siya makarating sa kusina, natigilan siya nang mapansin ang bahagyang nakabukas na pinto ng shower room sa dulo ng pasilyo. Lumalabas mula rito ang makapal na singaw ng mainit na tubig at ang bango ng sabon na gumigising sa kanyang mga pandama. Tila may sariling buhay ang kanyang mga paa na dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Sa siwang ng pinto, tumambad sa kanya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Nakatayo si Mikey sa ilalim ng shower, nakatalikod sa pinto. Ang mainit na tubig ay dumadaloy sa kanyang malapad na balikat pababa sa kanyang siksik at muskuladong likod. Sa bawat baggalaw ng binata, bumabakat ang lalim ng kanyang spinal groove at ang pag-aalon ng kanyang mga muscle. Kinuha ni Mikey ang sabon at sinimulang kuskusin ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ni Kevin ang profile ng binata, ang matangos na ilong, ang namumulang niyang mga labi, at ang pikit na mga mata habang dinaramdam ang haplos ng sariling mga kamay. Puno ng puting bula ang matitigas na pecs ni Mikey na dahan-dahan niyang ibinaba sa kanyang 6 na pandesal sa tiyan. Hindi mapigilan ni Kevin ang mapalunok nang makitang mas bumaba pa ang mga kamay ni Mikey. Maingat at sensual na sinasabunan ng binata ang kanyang singit. Dinadama ang bawat kurba ng kanyang muskuladong hita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at bahagyang yumuko para sabunan ng kanyang puwetan. Ang dalawang bilugan at matigas na pisngi ng kanyang puwit ay kumikinang sa ilalim ng shower lights, nababalot ng madulas na bula habang hinahaplos ito ni Mikey ng paikot. Ngunit ang lalong nagpatigil ng paghinga ni Kevin
ay nang tuluyang humarap ang binata sa direksyon ng pinto bagaman nananatiling pikit ang mga mata nito. Doon, sa pagitan ng kanyang mga hita, bumantad ang kanyang sandata. Isang matikas at gifted na pagkalalaki na tila nanunukso sa laki at haba nito. Kahit hindi pa ito tuluyang matigas, bakas na ang pambihirang sukat nito na tila hindi nababagay sa kanyang edad na 19. Sinalat ng binata at sinabunan ng kanyang mga bola na nakasabit dahil na din marahil sa init ng shower. Nagsimulang paglaruan ni Mikey ang sarili. Ang kanyang malaking palad ay bumalot sa matigas na laman. Pinadadulas ito gamit ang sabon at mainit na tubig. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng kanyang kamay ay sinasabayan ng mahihina at paos na unggol. Kevin, bulong ni Mikey na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ng aktor na nakasandal sa labas ng pinto. Hindi din naiwasan ng binata na paglaruan ng lagusan nitong balot ng sabon. Mistulang kinikiliti nito ang lagusan habang ang isang kamay ay patuloy sa paglalaro sa kanyang galit na sandata. Nakaramdam ng kakaiba, mungid pamilyar na init si Kevin. Isang sensasyon na nagpainit sa kanyang kalamnan. Habang tumatagal, pabilis ang galaw ng kamay ni Mikey. Ang buong katawan ay naninigas sa sarak, ang mga ugat sa kanyang braso at leeg ay bakas na bakas na. Sa huling ilang mabilis na hagod, mairing napapikit si Mikey at nakakapit sa dingding ng shower. Doon, sa gitna ng usok at mainit na tubig, tuluyang kumawala ang init na naipon sa kanyang katawan, isang puting bugso na humalo sa agos ng tubig. Hingal na hingal si Mikey. Nakasandal sa pader habang hinahayaan ng tubig na linisin ang kanyang katawan. Samantala, mabilis na bumalik si Kevin sa kanyang kwarto. Ang sariling hininga ay gulo-gulo at ang kanyang sariling alaga ay tila sa asabog din sa tindi ng nasaksihan. Ilang oras ang lumipas. Ang rehearsal hall ay muling binalot ng tensyon. Pagpasok ni Kevin, nakita niya si Mikey nakausap ang ilang staff. Naka-oversized na hoodie ang binata, pero kahit tago ang kanyang maskulatura, alam ni Kevin kung ano ang nasa ilalim niyon at kung gaano katindi ang init na kaya nitong ilabas. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na umiwas si Mikey at nagbow ng bahagya. "Good morning po, Sir Kevin." "Good morning," tipid na sagot ni Kevin. Ang lamig ng kanyang boses ay isang depensa, isang bagong maskara upang itago ang katotohanang halos hindi siya makahinga dahil sa imaheng nakatatak pa rin sa kanyang isipan mula kaninang madaling araw. Dumating si Direk Loren, tila mas seryoso kaysa nung nakaraang pagkikita. "Okay, today is the day. Last chance nyo na ito para ipakita sa akin na may kuryente kayo. Kung wala pa rin, I'm calling the agent of the other actor I have in mind." Nagsimula ang rehearsal para sa scene 12. Sa sandaling hawakan ni Kevin ang braso ni Mikey para sa linyang, "Jace, huwag kang aalis." Tila may bultahe ng kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa. Hindi na kailangan pang isipin ni Mikey ng emosyon. Tinignan niya si Kevin ng may lalim na nanggagaling sa alaala ng kanilang gabi at ang sikretong pagsilip ni Kevin sa shower. "Hindi ako aalis, migo," sagot ni Mikey. Ang kanyang boses ay paos, puno ng hilaw na pagnanasa. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Kevin, sapat para maamoy ang pamilyar na bango ng sabon na ginamit niya kanina. "Kahit ipagtabuyan mo pa ako, dito lang ako." Napatigil ang buong rehearsal hall. Ang hangin ay naging siksik at mainit. Ramdam ni Kevin ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nakikita niya sa mga mata ni Mikey ang hamon. "Alam kong nanonood ka kanina. Kaya mo bang panindigan ang maskara mo?" "Cut!" sigaw ni Direk Loren, pero hindi ito galit. Nakatayo na siya at pumapalakpak. "That's it! That's the chemistry! My God, para akong nanonood ng dalawang taong kakagaling lang sa isang matinding pagtatalo." Bahagyang lumayo si Kevin kay Mikey, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. "Salamat, Direk." Nang makaalis si Direk, naiwan ang dalawa sa gilid ng hall. Kumuha ng bottled water si Mikey at inabutan si Kevin.
Mukhang okay na po tayo kay Direk, mahinang sabi ni Mikey. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapangahas. Tinignan siya ni Kevin ng matagal. Huwag mong isipin dahil nakuha natin ang eksena ay ayos na ang lahat, Mikey. Profesionalismo pa rin ang unahin natin. Ngumiti ng bahagya si Mikey. Opo sir, pero hirap na po kasing ibalik ang maskara kapag nakita na ang nasa ilalim, di ba? Lalo na kung pati ang pagligo ko, pinapanood. Hindi nakasagot si Kevin. Ang kanyang mukha ay biglang nag-init. Pinanood niya ang pag-alis ni Mikey. Ang matikas na likod nito na tila may dadalang bagong kumpiyansa. Ang maskarang iningatan ni Kevin ay hindi lang bitak-bitak. Ito ay tuluyan ng nadurog. Ang biyahe patungong Real, Quezon ay inabot ng 4 na oras. Pagbaba sa van, agad na sumalubong kina Kevin at Mikey ang malagkit na hangin ng probinsya at ang ingay ng mga kuliglig. Ang napiling lokasyon ay isang lumang rest house na malapit sa dalampasigan. Maganda ang tanawin pero kulang sa modernong pasilidad. Okay, listen up! Sigaw ni Direk Loren habang nag-aayos ang mga crew. Dahil maliit lang ang rest house na ito at gusto kong lalong maging komportable kayo sa isa't isa, magkasama sina Kevin at Mikey sa iisang kwarto. Treat it as your character's sanctuary. Napatigil si Kevin sa pag-aayos ng kanyang gamit. Tiningnan niya si Mikey na kasalukuyang naghuhubad ng kanyang t-shirt dahil sa tindi ng init. Ang tirik na araw ng probinsya ay tila nagpakinang sa paawis na namumuo sa balat ng binata. Dahan-dahang tumutulo ang mga butil ng pawis mula sa matigas na leeg ni Mikey. Naglalakbay sa pagitan ng kanyang malalapad na dibdib hanggang sa gumuhit ito pababa sa bawat hiwa ng kanyang matitigas na abs. Hindi maalis ni Kevin ang kanyang tingin habang pinapanood ang landas ng pawis hanggang sa tuluyan nitong mabura sa garter ng suot nitong athletic mini shorts. Ang shorts ay sobrang igsi at hapit na hapit, sapat para maipakita ang matitigas na hita ng binata at ang bakas ng kanyang pagkalalaki na tila nanunukso sa bawat paggalaw. Kumuha si Mikey ng isang maliit na puting tuwalya. Habang pinupunasan ng kanyang leeg, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin kay Kevin. Isang tinging puno ng pagnanasa at pagpapasabik na tila sinasabing alam niya ang epektong idinudulot niya sa aktor. Ngunit hindi pa nakontento ang binata. Tumalikod si Mikey para kunin ang kanyang bag at doon ay nasaksihan ni Kevin ang mas mapang-ahas na tanawin. Ang sangkaterbang pawis sa makinis at maskuladong likod ni Mikey ay tila nag-uunahang tumulo pababa, naglalakbay sa malalim na guhit ng kanyang gulugod patungo sa hiwa sa pagitan ng kanyang matitigas at bilugang puwetan. Dahil sa nipis at hapit ng suot na shorts, bakas na wala itong suot na underwear sa ilalim. Bago tuluyang makapasok sa loob, lumingon ang ulo ni Mikey at sabay na kinindatan si Kevin habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Walang ibang nakakita ng lantarang pang-aakit na iyon dahil ang mga crew ay abala sa pagbubuhat ng mga kagamitan. Si Kevin lang ang taning saksi sa mapang-ahas na palabas ng binata. Ramdam ni Kevin ang biglaang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Pulang-pula ang kanyang mga pingsi at tenga, kaya naman agad siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa kanyang cellphone para walang sino mang makahalata sa kanyang reaksyon. Sir Kevin, ayos lang ba sa inyo? Tanong ni Mikey pagkapasok nila sa kwarto na ngayon naka-boxer briefs at manipis na sando na lang. Ang nipis ng tela ay hindi kayang itago ang matitigas na muscle sa kanyang likod at ang bakas ng kanyang pagkalalaki na tila laging handang pumutok sa loob ng suot niyang shorts. Walang naman akong choice, sagot ni Kevin, pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Professional lang tayo dito. Pagsapit ng gabi, ang init ay lalong naging matindi. Walang aircon sa kwarto, taming isang maliit na electric fan lang ang nagpapaikot ng mainit na hangin. Nakahiga si Kevin sa kabilang gilid ng kama, nakatitig sa bintana. Maya-maya pa, naramdaman niya ang paglubog ng kama sa kabilang bahagi. Tumabi si Mikey sa kanya. Dahil sa kipot ng kama, ramdam ni Kevin ang init na nagmumula sa balat ni Mikey. Ang braso ng binata ay sumasagi sa kanya, mainit, makinis at matigas. Sir Kevin, yung sinabi ko kanina sa hall, bulong ni Mikey. Ang boses nito ay parang haplos sa kadiliman. Bakit mo ako pinanood maligo?
Hindi nakakibo si Kevin. Ang katahimikan ay binalot ng tunog ng dagat sa labas. Hindi kita pinanood. Pagsisinungaling ni Kevin, bagaman alam niyang huli na siya. Bukas lang ang pinto. Bukas ang pinto, pero hindi ka umalis, hamon ni Mikey. Dahan-dahan itong tumagilid paharap kay Kevin sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Kitang-kita ni Kevin ang mapang-uyam na ngiti sa labi ng binata. Gusto mo ba ang nakita mo? Yung paglalaro ko? Sa puntong iyon, hinawakan ni Mikey ang kamay ni Kevin at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang dibdib bago ito pinilit na ihulog pababa patungo sa garter ng kanyang boxers. Bago pa man tuluyang masalat ng palad ni Kevin ang init at ang gift na ipinagmamalaki ng binata, marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Agad siyang tumagilid pabalik at tumalikod kay Mikey. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo pero ang boses ay matigas. Hindi rito ang lugar, Mikey, at lalong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng mga ganitong bagay. Malamig na sabi ni Kevin. Ramdam niya ang pagtititig ni Mikey sa kanyang likuran pero nanatili siyang matatag. Nandito tayo dahil sa trabaho. Isang malaking proyekto ito para sa akin pero mas malaki ito para sa iyo. Pagpapatuli niya, bawat salita ay puno ng otoridad. Kung gusto mo talagang maging maganda ang simula ng iyong showbiz debut, kailangan mong matutong maging profesional sa lahat ng oras. Huwag mong hayaan ang bugso ng damdamin mo ang sumira sa pagkakataong ibinigay sa iyo. Natahimik si Mikey. Ang mapang-uyam na kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng bahagyang hiyang hindi niya inaasahan. Matulog na tayo. Pagtatapos ni Kevin habang hinihila ang manipis na kumot. Maaga ang call time bukas. Siguraduhin mong handa ka bilang Jace, hindi bilang Mikey na naghahanap ng atensyon. Naiwang nakatitig sa kisame si Mikey, habang si Kevin naman ay nakapikit ng mariin, pinilit na linalabanan ang sariling pagnanasa na kanina lamang ay muntik ng sumabog. Alam ni Kevin na tama ang kanyang ginawa, pero sa dilim ng gabi, ang init ng presensya ni Mikey sa likuran niya ay tila isang sumpa na mahirap takasan. Maaga pa lang, iramdam na ang abala sa paligid ng rest house sa Real, Quezon. Ang ingay ng mga generator at ang sigawan ng mga crew na nag-aayos ng mga reflector at camera ay nagsilbing alarm clock ni na Kevin at Mikey. Sa loob ng maliit na kwarto, nananatili ang katahimikan sa pagitan ng dalawa mula nang tanggihan ni Kevin ang pagtatangka ni Mikey kagabi. "Migo, Jace, call time in 15 minutes!" Sigaw ng production assistant sa labas. Agad na bumangon si Kevin, hindi man lang tiningnan si Mikey. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang kalooban. Kailangan niyang maging seryoso. Ito ang unang araw ng taping para sa habang buhay. At dito dedepende ang tingin sa kanya ng industriya. Ang unang eksena ay gaganapin sa dalampasigan. Ang script ay simple. Isang masayang araw kung saan naglalaro ang magkasintahang sina Migo at Jace sa ilalim ng araw. Dahil sa konsepto ng serye, kailangang ipakita ang beach body ng dalawang aktor. Habang lumalabas ng dressing tent, tila tumigil ang mundo ng mga crew. Si Kevin, na 12 taon nilang nakilala bilang isang inosente at magaling na child star, ay lilitaw na ngayoy malayo na sa imaheng iyon. Suot ni Kevin ang isang puting tank top na sadyang may mga punit, na tila lalong nagpatingkad sa kanyang matitigas na chest muscles at malalapad na balikat. Ngunit ang lalong ikinagulat ng lahat ay ang kanyang suot na boxer brief speedo type na trunks. Hapit na hapit ito sa kanyang katawan. Hindi na itatago ang matikas na hubog ng kanyang puwetan at ang pagiging siksik ng kanyang mga hita. Ang bawat hakbang ni Kevin sa buhanginan ay nagpapakita ng lakas at maturity ng kanyang pangangatawan. Isang bagay na hindi inaasahan ng mga nakasaksi sa kanyang paglaki sa harap ng kamera. Narinig ang mga bulungan ng mga crew. Hindi makapaniwala na ang pambansang anak noon ay isa na ngayong ganap na nagniningning na hunk. Sa kabilang banda, hindi rin nagpatalo si Mikey. Napapaligiran siya ng mga makeup artist na naglalagay ng body oil sa kanyang katawan. Naka-swimming trunks lang si Mikey. Isang asul na tight speedo na halos wala ring itinago sa matitigas na masel ng kanyang hita at sa pambihirang umbok sa harapan nito. "Sandali lang po, Direk. Record lang ako ng mabilis na TikTok," sigaw ni Mikey. Itinayo ni Mikey ang kanyang phone sa isang tripod.
Nagsimula siyang gumiling sa saliw ng isang mabigat na R&B beat. Ang kanyang katawan na kumikinlang sa langis ay gumagalaw ng may ritmo. Isang malalim na body roll ang ginawa niya habang ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa sarili niyang dibdib pababa sa garter ng kanyang trunks. Tumingin siya ng diretso sa kamera, kinagat ang kanyang labi at sabay na lumingon sa kinaroroonan ni Kevin. Napangit-ngitwang ang ngipin ni Kevin. Habang ang lahat ay humahanga sa TikTok ni Mikey, siya naman ay nakakaramdam ng matinding init. Hindi niya maipaliwanag kung inis ba ito o pagnanasa, lalo na't nakikita niya kung paanong pagpiyastahan ng mga crew ang katawan ni Mikey at alam niyang ganun din ang ginagawa ni Mikey sa kanya. "Kevin, Mikey, positions!" sigaw ni Direk Loren. Nagsimula ang shooting. Sa harap ng kamera, naging perpekto sila. Ang bawat haplos ni Kevin sa balat ni Mikey ay tila ba totoo at ang bawat titig ni Mikey ay puno ng pagnanasa na hindi na kailangan pang iarte. Ngunit sa tuwing sisigaw si Direk ng cut, agad na bumabalik si Kevin sa pagiging malamig. Samantalang si Mikey naman ay nananatiling nakatitig sa kanya, tila ba naghihintay ng pagkakataong muling lumapit. Pagsapit ng gabi, ang init sa loob ng rest house ay tila hindi na kayang palamigin ng kahit anong electric fan. Ang presensya ni Mikey sa kabilang bahagi ng kama, na ngayoy natutulog na naka-underwear lang, ay nagpapakulo sa dugo ni Kevin. Hindi na nakatiis si Kevin, kinuha niya ang kanyang tuwalya at tahimik na lumabas ng kwarto. Naglakad siya patungo sa pinakadulong bahagi ng dalampasigan kung saang wala ng mga crew. Sa ilalim ng madilim na langit at maliwanag na buwan, nagsimulang maghubad si Kevin. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang punit na tank top, inilalantad ang siksik niyang dibdib na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sumunod ang kanyang trunks. Habang naghuhubad si Kevin, tumambad ang perpektong sining ng kanyang pangangatawan. Bagaman ang kanyang abs ay hindi kasing defined o kasing ukit ng kay Mikey, mayroon itong natural na tigas at siksik na anyo na nagpapakita ng matural na maskulinidad. Ang kanyang mga hita ay matitigas at puno ng definisyon, habang ang kanyang puwetan ay matikas at bilugan. Bakas ang bawat pagsisikap sa gym. Ngunit ang lalong nakakagulat at nakakapigil hininga ay ang kanyang sandata. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang pagkalalaki ay lumalaban din sa laki at sukat ng sandata ni Mikey. Isang pambihirang gift na tila itinago ni Kevin sa loob ng maraming taon sa ilalim ng kanyang inosenteng imahe. Lumakad siya patungo sa tubig. Ang lamig ng dagat na humahaplos sa kanyang balat ay tila isang gamot sa apoy na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pagdating sa lalim na hanggang bewang, tuluyan siyang sumisid. Nang umahon siya para huminga, tumingala siya sa buwan. Ngulit ang katahimikan niya ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng isang tuyong sanga na nabali mula sa mga puno sa likuran niya. Agad na lumingon si Kevin, ang tubig ay dumadaloy sa kanyang matitigas na muscle at ang kanyang pambihirang sandata ay malayang nakalantad sa hangin. Sa dilim, nakita niya si Mikey na nakatayo, hawak ang isang tuwalya. Ang mga mata ng binata ay nananatiling nakapako sa hubot-hubad na katawan ni Kevin, bakas ang matinding pagkagulat at pagnanasa sa nakitang sukat at ganda ng aktor. "Mikey?" Paos na tawag ni Kevin. Hindi sumagot ang figura, ngulit dahan-dahan itong humakbang palabas ng dilim patungo sa liwanag ng buwan. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila mas matindi pa kaysa sa kahit anong eksenang kinuna nila kaninang umaga. Ano nga ba ang susunod na magaganap sa pagitan ni Kevin at Mikey sa gitna ng madilim na dalampasigan? Ngayong nagkaharap na sila sa kanilang pinakamahinang estado, walang anumang itinatago sa ilalim ng liwanag ng buwan, tuluyan na bang bibigay ang pader ng profesionalismo ni Kevin? O mas lalo lang bang gagamitin ni Mikey ang pagkakataong ito para tuluyang mapaamo ang kanyang lodi? Maraming tanong ang pilit na naglalaro sa ating isipan. Susuko ba si Kevin sa gift na taglay ni Mikey? O muli ba niyang gagamitin ang kanyang mask para pagtakpan ang naglalagablab na init ng gabi? Ang bawat alon at bawat hininga sa dilim ay may dalang panganib at sarap na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam.
Kung nais nyo nang masaksihan ang ikalawang bahagi ng kanilang kwento at malaman kung hanggang saan ang kayang abutin ng kanilang atraksyon, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong reaksyon. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mas may init na kaganapan at mga bagong kwentong tiyak na magpapatibok ng inyong mga puso. Hanggang sa muling pagkikita.